Magandang araw sa inyong lahat at ito po ang gender role sa Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay isang rehiyon kilala sa mayaman, kasaysayan, tradisyon at malakas sa impluensya panrelihiyon, partikular na Islam. Dahil dito, ang gender roles o gampanin ng kalalakihan at kababaihan ay matagal nang hinubog ng kultura, relihiyon at pamantayang panlipunan. Ngunit mahalaga tandaan hindi lahat ng bansa sa Kanlurang Asya ay pare-pareho. Mayroong mas konserbatibo at mayroon ding mas moderno. Unahin natin ang kalalakihan. Sa karamihan ng bansa sa Kanlurang Asya, ang mga lalaki ay itinuturing pinuno o pamilya o head of the family. Sila ang pangunahing tagapagtanggol at tagapagdesisyon lalo na pagdating sa panlabas na usapin. Tradisyon ding pananaw na sila ang breadwinner, ang inaasahang kumita at tagapagtaguyod na ang pangangailangan may mas malawak na kalayaan sa lipunan. Mas malaya silang makapagtrabaho, magbiyahe, makilahok sa politika at makipag-ugnayan sa iba't ibang grupo sa lipunan. Sa kabilang banda, ang kababaihan ay may tradisyonal na gampaning nakasentro sa tahanan at pamilya. Maraming kultura sa rehiyon ito ang umaasang ang babae ang mag-aalaga ng mga anak, magpapatakbo ng bahay at magiging pangunahing tagapag-alaga ng pamilya. Sa ilang bansa, may mga restriksyon pananamit tulad ng pagsusuot ng hijab o abaya. At sa paggalaw, gaya ng pagbiyahe o pagpasok sa ilang trabaho, depende sa interpretasyon ng Sharia law. Dahil dito, mas limitado ang pagpubliko ng papel ng kababaihan ng maraming bahagi ng rehiyon. Gayunpaman, mahalaga ang kilalanin na malaki na nagbabago ng Kanlurang Asya ang mga nakaraang taon. Maraming kababaihan ang nagkakaroon ng akses sa mataas na edukasyon, profesional na trabaho at maging sa posisyon ng pamumuno. Halimbawa sa United Arab Emirates o UAE, maraming kababaihang leader sa negosyo at gobyerno. Sa Iran, kahit may restriction sa pananamit, mataas ang bilang kababaihan sa universidad sa iba't ibang propesyon. Sa Saudi Arabia, kung saan dati nakahigpit ng batas para sa kababaihan, pinayagan silang nagmamaneho, magtatrabaho sa mas maraming larangan at magbukas ng negosyo. Makikita natin habang nanatili pa rin ang patriarchal na sistema, unti-unti nang lumalawak ang papel ng kababaihan at pag-usbong ng edukasyon. Ang pagbabago ng gender roles sa relihiyong ito ay patunay na kahit malalim ang ugat ng tradisyon, nagbabago pa rin ang lipunan sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang gender role sa Kanlurang Asya ay nakabatay sa tradisyonal na paghahati. Ang lalaki bilang tagapagtaguyod at leader ng pamilya, at ang babaeng bilang tagapag-alaga ng tahanan. Ngunit sa kasalukuyan, malaki ang hakbang patungo sa mas gampanin, kung saan mas nakikilahok na ang kababaihan sa edukasyon, trabaho at lipunan.
Ang rehiyon ay patuloy na umusbong at mga rehiyon sa gender roles ay nagsisilbing malinaw sa senyales ng paglipat mula sa nakasanayang tradisyon patungo sa mas modernong pananaw at papel ng lalaki at babae sa lipunan. At yun lang po.